Nakabawi si Austin Reeves matapos ang disappointing Game 1. 31 points, 6 assists, aggressive, confident, willing lumaban sa pressure. Pero kahit ibinigay niya ang lahat, hindi pa rin sapat. Dahil sa playoffs, hindi lang kalaban mo ang isang team. Minsan, kalaban mo rin ang momentum, ang pressure, at pati ang officiating na unti-unting sumisira sa rhythm mo. 125-107. Isa na namang 18-point loss para sa Lakers. 0-2 na sila sa serye. At ang pinakamasakit dito, lumalaban ng Lakers. Nakakadikit, may energy, may urgency. Pero kada magtatangka silang bumalik, may momentum breaker. Questionable fouls, soft calls, flopping situations, no calls sa physical drives ng Lakers. At unti-unti, doon nasira ang composure nila. Unahin natin si Austin Reeves. Ito yung klase ng bounce-back performance na gusto mong makita mula sa isang player na binabatikos. Hindi siya nagtago. Inatake niya ang depensa ng OKC. Nag-create siya ng offense. Nag-take ng responsibility. Pero dito mo rin makikita ang malaking problema ng Lakers ngayon. Kapag sobrang laki ng responsibility ng isang player, mas tumataas ang chance ng mistakes. At yun ang nangyari. May 5 turnovers si Reeves. Part siya ng kabuang 21 turnovers ng Lakers. At laban sa batang OKC team na sobrang bilis tumakbo sa transition, parang automatic points yun. 26 points off turnovers ang ginawa ng Thunder. Ibig sabihin, hindi lang simpleng errors ang nangyari. Ang turnovers ng Lakers direktang naging sandata ng OKC. At kapag ganun ang nangyayari sa playoffs, mahihirapan kang manalo kahit maganda ang offensive stretches mo. Isa pa, 17 second chance points ang binigay ng Lakers. Ito yung tahimik na detalye na pumapatay sa isang team. Kasi kahit makapaglaro ka ng magandang depensa sa first possession, kapag hindi mo natapos sa rebound, wala rin. At dito makikita ang youth and energy advantage ng Thunder. Mas mabilis sila sa loose balls, mas agresibo sa rebounds, mas fresh ang legs. Habang ang Lakers, parang laging isang hakbang na huli. Pero pag-usapan natin yung pinaka-sensitive na topic, ang officiating. Maraming fans ang frustrated at honestly, maiintindihan mo kung bakit. May mga flop na halatang binebentahan ng referees. May contact sa Lakers drives na walang whistle, habang sa kabilang side, mas mabilis dumating ang tawag. At sa playoff basketball, malaking bagay yun. Hindi lang dahil sa free throws, kundi dahil sinisira nito ang emotional rhythm ng isang team. Kapag feeling mo hindi mo makukuha ang parehong treatment, nagbabago ang body language. Nagiging hesitant umakake, nagiging emotional ang players, nawawala ang focus sa execution. At yun mismo ang nangyari sa Lakers sa second half. Hindi na sila kasing composed. Habang ang OKC, mas lalong lumakas ang confidence. At credit din talaga sa Oklahoma City Thunder. Ito ang klase ng batang team na hindi natitinag sa pressure. Disciplined, explosive, connected. Ramdam mong alam nila kung sino sila. Samantalang ang Los Angeles Lakers, hanggang ngayon, hinahanap pa rin ang tamang identity nila sa seryeng ito. At ngayon, Game 3 na sa LA. Ito na ang pinaka-importanting laro nila sa season. Dahil kapag naging 0-3 ito, history na mismo ang kalaban nila. Pero alam nyo kung ano ang pinakadelikadong nangyayari ngayon? Hindi lang pagod ang Lakers. Unti-unti nang nasusubok ang mental toughness nila. At dito mo makikita kung sino talaga ang leaders, sino ang lalaban kahit unfair ang pakiramdam, sino ang kayang kontrolin ang emotion kapag magulo na ang momentum. Because playoff basketball, hindi lang talent ang laban, composure, discipline, mental strength. At sa ngayon, yon ang lamang ng OKC. Pero isang panalo lang sa Game 3, pwedeng magbago ang buong narrative. Kaya tanong ngayon, may sagot pa ba ang Lakers? O ito na talaga ang simula ng pagtatapos ng kanilang playoff run? Comment down below ang tingin nyo. Referees ba talaga ang malaking dahilan? O mas malalim pa ang problema ng Lakers?
At kung gusto nyo ng seryoso at malalim na NBA analysis araw-araw, subscribe na sa Bench Reaction PH.